Mga kabida, isang magandang oras sa lahat at welcome po sa aking channel. Ito po magandang pag-usapan po, tila mahihirapan po, ito hong si Justice Secretary Boying Rimulya po mga kabida, dito ho sa kanyang ambisyon na maging ombudsman, kapalit ho ni Ombudsman Samuel Martires na magtapos yung kanyang termino bilang ombudsman po mga kabida, ngayong July 27 po, mga kabida. Ito po, meron pong post ito kung si VOBPH, umabot pala sa 17 lahat yung mga applicants ho dito, mga kabida, ang dami po, At hindi ho matatawaran yung mga credentials po, dito ho sa 17 applicants, including Secretary Boying Rimulya, po, mga kabida. Meron pong mga justices po ng Korte Suprema, ang nandito, judge o judges, may cabinet members, and then legal luminaries, po. May dating BIR, anong tawag po dito, commissioner, ang nag-apply po bilang ombudsman po, mga kabida. Alright, ito, babasahin ko lang po, ito hong shinare po, mga kabida, ng VOVPH. Actually, post po ito ng The Situation Report, mga kabida, po. Exclusive, 17 aspirants vie for ombudsman post. Interviews set late July, po, mga kabida. About 17 applicants have formally applied to become the next ombudsman as of 4:30 p.m. on Friday. Kahapon po ito, July 4, 2025 po, mga kabida, po. Among the contenders are sitting justices, po, judges, cabinet members, and legal luminaries, including Supreme Court Associate Justice Samuel Gairlan, former BIR Commissioner Kim Jacinto Henares, po, yung dati hong BIR Commissioner po ni dating Pangulong Benigno Aquino III, mga kabida, Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya, and retired SC Justices Mario Lopez and Stephen Cruz. Alright, ito yung mga among the list of applicants para ho sa pagka, anong tawag po dito, ombudsman po, mga kabida, kapalit po kay Ombudsman Samuel Martires. Ito yung complete list po, Gaya ng sinabi ko po kanina, there are 17 applicants lahat. Alright? Justice Samuel Gairlan ng Supreme Court. Sitting justice po ito, hanggang ngayon, siya pa rin ang isa sa mga justices po, ng Korte Suprema. Attorney Kim Jacinto Henares. Number 3, Chairperson Michael Aguinaldo, po. Naririnig ko na po ito, Hindi ko lang po alam kung saan po ito na sangay po ng gobyerno, mga kabida, po. Judge Jason Rodenas, Justice Michael Musngi, Commissioner Beda Ipres, Justice Bautista Corpin, Deputy Executive Secretary Lisa Lugan, ayan, Yusek Romeo Benitez, Chairperson Felix Reyes, Sandigan Presiding Justice Geraldine Ikong, Attorney Melvin Matibag, okay, Justice Mario Lopez, retired, Justice Stephen Cruz, retired, Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya, number 16, Judge Benjamin Torgano, retired, and number 17, Attorney Johnny Caruche. Ayun, ito yung mga aplikante po, umabot po sila ng 17, Kaya nasabi ko po kanina, mahihirapan ho dito si Justice Secretary Boying Rimulya po, mga kabida, dahil ho sa credentials po, nitong mga applicants na ito, mga kabida. Mantakin nyo, may sitting justice po, May retired justices po ng Korte Suprema. Yung iba po dito, most likely, mga justices po, sa Court of Appeals or Sandigan Bayan, hindi po natin alam kung saan po ito naging justice, mga kabida, ito hong ibang mga aplikante, po. Ito hong si Attorney Kim Henares, malakas din ito, mga kabida, potential din ito. Kasi ho, naging commissioner po ito ng Bureau of Internal Revenue po, nung panahon po ni
Presidente Benigno Aquino III, mga kabida. Okay? And then, yung iba, ito hong si Presiding Justice Geraldine Ekong, okay, ng Sandigan Bayan. Most likely, baka magre-retiro na po ito, ano, mga kabida. Okay, kaya nag-apply po ito bilang ombudsman po, ano. Ang ombudsman po, mga kabida, isang constitutional body po ito. Ito po ay create po, ano, sa ilalim ho ng 1987 Constitution, mga kabida. Yung kanila hong mandato po dito is to investigate and to prosecute, ano, sa mga crimes like plunder, malversation of public funds, ano, falsification of public documents, ano, at iba pang mga criminal offenses, ano po. At ang kanila talagang expertise ho talaga dito, ito hong graft, ano, and corruption. Okay? Ito yung kanilang expertise po sa investigation po at prosecution po, mga kabida. Ito hong Office of the Ombudsman. At lahat po ng mga pinoprosecute po nila dito mga empleyado ho at opisyal po ng gobyerno, ma-elected man or appointed, ano, mga kabida. So, kung pagbabatayan po natin yung credentials, ano, mabibigat po kasi halos hudikatura po ito. Halos, mga kabida, no? Kailangan po dyan sa ombudsman, ito hong meron pong independent mind, ano, mga kabida. Yung galing talaga ng judiciary, ano, hindi po pwede na galing ho sa executive department kasi makukulayan na po yan, ano, mga kabida. Kagaya ho ni Secretary Boying Rimulya, current Justice Secretary po yan, ano. So, paano ho kung siya po ang ilalagay po dyan, paano ho mamimaintain yung credibility at saka yung fairness po, ano, mga kabida. Alam naman po natin, Justice Secretary, alter ego po yan ng Presidente po ng Pilipinas, ano? Kaya kung pagbabatayan po natin yung credentials, medyo may hirapan po dito si Secretary Boying Rimulya, no, mga kabida. Pero kung may mission ito hong si Secretary Rimulya, ano, kahit na po gaano kabigat yung credentials po ng kanyang mga kalaban po, ano, baliwala po yan, mga kabida. Kung meron pong mission ito hong si Secretary Rimulya. Kung yung kanya pong mission meron pong basbas mula sa appointing officer o appointing authority, ano, wala talagang magagawa yung mga credentials na yan, ano. Kahit gaano po karami po, mga kabida, yung mga aplikante, ano. Kung determinado talaga na ito hong si Boying Rimulya ang ilalagay po dyan sa ombudsman, wala talagang magagawa ito hong mga aplikante na ito, ano. Hopefully, ano, pipili po ito hong si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, ano, ng kapalit ho ni Ombudsman Samuel Martires po, mga kabida, yung hindi ho taga-executive branch. Para po wala hong duda, mga kabida, sa mga kasong nakabinbin po ngayon dyan po sa Ombudsman. Like for example na lang po, ito hong mga complaints na isinampa po, ano, ni Senator Amy Marcos po, mga kabida, ano, patungkol ho doon sa illegal arrest daw, ano, dito ho kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, kung saan po isa sa mga respondents ho dito, mga kabida, ito hong si Justice Secretary Boying Rimulya, no. Magdududa yung tao dyan kung si Justice Secretary Rimulya yung uupo bilang ombudsman, mga kabida. Kasi paano ho niya desisyonan yung investigasyon ho ng ombudsman patungkol ho sa mga personalidad, ano, nasangkot po doon ho sa pag-aresto ho kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kung i-dismiss po yan, mas lalong aalma yung taong bayan po dyan, ano, mga kabida. Kasi halatang-halata po. Ano? Pero kung bibigyan po niya ng, kumbaga, credit yung complaint na yon, ano, at meron pong makitang probable cause, bilib na po ako kay Secretary Rimulya kung siya po ang uupo bilang ombudsman at sasampahan po niya ng kaso itong kanyang sarili at yung mga kasamahan ho niya na respondents doon ho sa complaint na isinampa po, mga kabida, ni Senator Amy Marcos po, ano. At isa pa po, ito hong complaint na ipinaabot po sa ombudsman, mga kabida, laban ho dito kay Vice President Sara Duterte, ano. Paano ho niya desisyonan yan?
Kasi pag magdesisyon po yung ombudsman po mga kabida na meron pong probable cause at kailangan nung isampa yung mga kasong kriminal, doon po sa korte laban ho kay Vice President Sara Duterte, mas lalo hong magdududa yung taong bayan po dyan. Kaya nga, para po magkaroon po ng fairness, sana ang pipiliin po ni Pangulong Marcos na kapalit po kay Ombudsman Samuel Martirez, walang bagahe, wala hong pagdududa mga kabida. Kukuha ko siya dun ho sa mga aplikante na nanggaling ho mga kabida sa judiciary. Para at least patas po, fair. Hindi ho galing sa executive branch. Hindi ho yung mga politiko, mga kabida. Kasi iba kasi pag politiko mahahaluan po yan ng bias politika mga kabida. Okay? Yun lang po. Para po sa inyo, ano po ang inyong paningin at opinion ho dito mga kabida? Please comment down. Sa mga hindi pa po subscribers sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat.